Dalawang malinaw na pink na linya. Hindi isa, kundi dalawa. Para itong sentensya na biglang ipinataw sa kanya. Napahawak si Almira sa gilid ng lababo, pakiramdam niya ay bigla siyang kinapos ng hininga. Ang munting banyo sa loob ng kanilang maliit na patahian sa Quiapo ay tila lalong sumikip, ang apat na sulok nito ay unti-unting lumalapit para ipitin siya. Ang mahinang ugong ng luma nilang fluorescent lamp sa itaas ay parang kuliglig na umaawit ng isang malagim na kanta sa kanyang tainga. Pinunasan niya ang namumuong malamig na pawis sa kanyang noo. Hinawakan niyang muli ang puting plastik na iyon, inalog-alog na parang sa isang pagpikit dilat ay mag-iiba ang resulta. Ngunit naroon pa rin ang mga ito, matatag, malinaw at parang nang uyam. Dalawang guhit. Isang patunay ng isang gabing pagkakamali. Isang patunay ng isang desisyong ginawa niya dahil sa desperasyon. Buntis ako. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isip niya, hindi bilang isang masayang balita, kundi bilang isang dago. Paano? Bakit ngayon pa? Ngayong ang patahian na ipinamana sa kanya ng kanyang lola ay unti-unti nang nalulunod sa utang. Ngayong halos gabi-gabi na siyang hindi makatulog sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad sa mga suppliers at sa renta. Paano niya bubuhayin ang isang bata kung ang sarili niya nga ay hindi na niya alam kung paano itatawid sa araw-araw? Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, ang mga imahe ng gabing iyon ay biglang bumalik sa kanya ng malinaw. Isang buwan na ang nakalipas. Gabi iyon ang sukdulan niyang pagkalugmok. Katatanggap lang niya ng huling babala mula kay Mang Domeng, ang rent-to-own na pinagkukunan nila ng mga bagong makina. Kapag hindi siya nakabayad sa loob ng isang linggo, babawiin ang lahat. Iyon na ang katapusan ng Quimiras Threads. Ang katapusan ng pangarap niya. Sa sobrang bigat ng dibdib, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Umalis siya ng Quiapo, nagsuot ng pinakamatinong damit na mayroon siya, at sumakay ng bus papuntang Bonifacio Global City. Gusto niyang makatakas, kahit isang gabi lang. Gusto niyang maramdaman na hindi siya si Mira na baon sa utang, kundi ibang tao. Napunta siya sa isang bar na hindi niya alam kung paano bigkasin ang pangalan. Mamahalin. Tahimik. Ang mga tao ay nakabihis ng magara. Umupo siya sa isang sulok at umorder ng alak, kahit hindi naman siya sanay. Isa, dalawa, tatlong baso. Ang ingay sa kanyang isipan ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. At doon niya nakita si Marco. Nakaupo itong mag-isa sa kabilang dulo ng bar, nakatingin sa kawalan. Gwapo siya, sa paraang hindi magarbo. Malinis ang kanyang gupit, simple pero mamahalin ang kanyang suot na polo shirt. Ngunit ang nakakuha ng pansin ni Mira ay ang kanyang mga mata. May lungkot doon. Isang lungkot na parang pamilyar sa kanya. Hindi niya alam kung paano, pero nagtama ang kanilang mga mata. Umiti ito ng bahagya, isang pilit na ngiti. Lumapit ito sa kanya. Hindi ito nagtanong ng kung ano-ano. Hindi ito naging mapilit. Naupo lang ito at sinabayan siyang uminom ng tahimik. Marco, pagpapakilala nito. Mira, sagot niya. Iyon lang. Walang apelyido, walang tanong tungkol sa trabaho, walang usapan tungkol sa problema. Nag-usap sila tungkol sa mga bagay na mababaw, musika, pelikula, kung gaano kalamig ang aircon ng bar. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mira ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang gumaan ang loob. Sa piling ng estrangherong ito, nakatakas siya. Ang sumunod na nangyari ay malabo na. Ang pag-aalok nito na ihatid siya, ang pag-amin niyang wala naman siyang gustong uwian, at ang pagsama niya sa condominium unit nito. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng bigat na dinadala niya ay pansamantala niyang ibinuhos sa init ng yakap ng isang taong hindi niya kilala. Para sa isang gabi, hindi siya nag-isip. Para sa isang gabi, naramdaman niyang may karamay siya, kahit na ito'y isang ilusyon lamang. Kinabukasan, gumising siyang mag-isa sa malambot na kama. May isang basong tubig at 2 tableta ng gamot sa sakit ng ulo sa tabi niya. At isang maliit na papel. Sana okay ka lang. Ingat! Marco. Tumayo siya, nagbihis, at umalis na parang isang magnanakaw. Dala-dala ang kahihiyan at ang alaala ng isang gabing hindi na dapat maulit.
Isang malakas na kalabog sa pinto ng patahian ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mira! Almira Reyes! Buksan AK! Alam kong nandyan ile. Ang boses na iyon. Kilalang kilala niya. Si Mang Domeng. Napatayo si Mira, nanginginig ang mga tuhod. Itinago niya ang pregnancy test sa ilalim ng lababo, sa likod ng mga panlinis. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng banyo. Huwag kang mag-eskandalo dito, Mang Domeng. May mga customer ako, pabulong niyang sabi ng buksan ng bahagya ang pinto. Wala akong pakialam sa customer mo. Nasaan ang bayad mo? Isang linggo na ang nakalipas sa palugit ko, sigaw nito, amoy alak ang hininga. Magbabayad ako. Bigyan niyo lang ako ng kaunti pang panahon, pagmamakaawa ni Mira, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Panahon? Hanggang kailan? Hanggang sa tuluyan ng malugi ang patahian mo. Iyon na ang huli, Mira. Bukas, babalik ako kasama ang mga tauhan ko. Kung wala kang pera, lahat ng makina mo, akin na. Pagkasabi niyon, tinalikuran na siya nito at naglakad palayo ng padabog. Naiwan si Mira na nakatayo sa may pintuan, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Tumingin siya sa paligid. Ang mga rolyo ng tela, ang mga manikin na maisuot na mga bestidang hindi pa tapos, ang lumang retrato ng kanyang lola na nakangiti sa tabi ng unang makinang panahin nito. Ito ang buhay niya. Ito ang lahat sa kanya. At ngayon, lahat ng ito ay mawawala. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang buhay na nabubuo sa loob niya. Isang buhay na walang kasalanan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Patag pa. Walang bakas ng sikretong itinatago niya. Isang sikreto na hindi niya pwedeng sabihin kanino man. Lalo na kay Marco. Ano ang sasabihin niya? Hahanapin niya ang isang lalaking halos hindi niya kilala para sabihing, buntis ako. Anak mo to. Para ano? Para kaawaan siya. Para bigyan siya ng pera para ipalaglag ito. O para maging pabigat sa buhay nito. Hindi. Hindi siya ganoon. Pinalaki siya ng lola niya na maging matatag. Naharapin ang anumang problema ng mag-isa. Pumunta siya sa maliit niyang mesa, kinuha ang listahan ng utang kay Mang Domeng at nilukot ito sa kanyang palad. Tumingin siya sa basag na salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang sarili niya, pagod, gusot ang buhok, may namumuo ng mga luha sa mata. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakita siyang determinasyon. Kaya ko to, sabi niya sa sarili. Kaming dalawa ng anak ko. Kakayanin namin to. Nang hapong iyon, habang nagliligpit siya ng mga gamit, isang kartero ang kumatok. May iniabot itong isang malaki at makapal na brown envelope. Mukha itong opisyal. Para ito sa nanay niya, na siyang nakapangalan sa titulo ng lupa. Salamat po, sabi niya sa kartero. Nang pumasok siya sa loob, binuksan niya ito dahil sa kuryosidad. Isang makapal na papel na may magarbong letterhead ang bumungad sa kanya. Sa itaas, nakasulat sa eleganteng letra ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. E. Silva & Associates Dagi Firm. Binasa niya ang nilalaman. Ang mga salita tulad ng key final notice, expropriation, at demolition ay lumundag mula sa papel. Sinasabi doon na ang buong hilera ng mga commercial space sa kanilang kalye, kasama na ang kinatatayuan ng patahian niya, ay nakatakdang gibain para sa isang bagong itatayong kondominium. Nabitawan niya ang sulat. Lumipad ito at lumapag sa sahig. Pakiramdam ni Mira ay gumuho ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Hindi lang ang mga makina niya ang mawawala. Hindi lang ang patahian niya. Kundi ang mismong lupang kinatitirikan ng lahat ng pinaghirapan ng pamilya niya. Lahat. Mawawala ang lahat. At sa ibaba ng sulat, sa ilalim ng pangalan ng kumpanya, may isang pangalan ng abogado na nakalista bilang lead counsel for the Quiapo Development Project. Attorney Marco De Silva. Ang malamig na hangin mula sa central air conditioning system ay humahampas sa mukha ni Attorney Marco De Silva, ngunit hindi nito mapawi ang init na unti-unting namumuo sa kanyang batok. Nakatayo siya sa harap ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang mga mata ng lahat ng senior partners ng De Silva & Associates Law Firm ay nakatuon sa kanya.
Ngunit may isang pares ng mga mata lang siyang pinapansin, ang mga mata ng kanyang ama, si Don Ricardo de Silva, na nakaupo sa dulo ng mesa na parang isang hari sa kanyang trono. The projected timeline is 6 months, from acquisition to groundbreaking, paliwanag ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal, isang bagay na pinagsanayan niya ng maraming taon. Pinindot niya ang remote, at isang architectural rendering ng isang makintab at modernong high-rise condominium ang lumitaw sa malaking screen sa likod niya. We have already secured 70% of the land titles in the target block in Quiapo. The remaining 30% are small-scale business owners. We are confident that with the final legal notice we sent out yesterday, they will concede. Isang katahimikan ang bumalot sa conference room. Si Don Ricardo ay hindi kumikibo. Tinaas lang nito ang kanyang makapal na kilay, isang senyas na hindi ito kontento. Confident, Marco. Ang boses ni Don Ricardo ay mahinahon ngunit may bigat, parang bakal na binalutan ng seda. Confidence does not build empires. Results do. Ang gusto kong marinig ay hindi confident. Ang gusto kong marinig ay Don. Naramdaman ni Marco ang paghigpit ng kanyang panga. Sa harap ng ibang tao, siya si Atty. De Silva, ang hinahangaang litigator. Ngunit sa harap ng kanyang ama, palagi siyang si Marco lang, ang anak na kailangang patunayan ang kanyang sarili, paulit-ulit. Yes, sir. We are finalizing the pressure tactics on the remaining holdouts. It will be done, sagot ni Marco, pinipilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Good. Tumango si Don Ricardo at tumingin sa ibang mga abogado sa silid. That is all. You may go. Isa-isang nagsitayuan ang mga kasamahan niya, nag-iiwan ng mga pabulong na papuri kay Marco para sa kanyang presentasyon. Ngunit alam ni Marco na ang papuri lang na mahalaga ay hindi niya nakuha. Naiwan silang dalawa ng kanyang ama sa loob ng malawak na silid. This Quiapo project is your final test, Marco, sabi ni Don Ricardo, habang pinapaikot-ikot ang isang mamahaling pluma sa kanyang mga daliri. Make this a success, and the senior partnership is yours. Falter, and you will remain under Inva's shadow. Do you understand? I understand, father, sagot ni Marco, ang salitang key father ay parang bato sa kanyang lalamunan. Tumingin ito sa kanya, isang matalim at mapanuring tingin. At isa pa. Nakita ko si Katrina kanina sa lobby. Huwag mong sabihing tinatanggihan mo pa rin siya. She is from a good family. A lawyer. She is perfect for the De Silva name. Napabuntong hininga si Marco sa kanyang isipan. Our engagement was a long time ago. We both agreed it wasn't working out. You agreed, pagtatama ng kanyang ama. Huwag mong sirain ang isang magandang alyansa dahil lang sa isang kahinaan. Hindi na sumagot si Marco. Alam niyang wala siyang mapapala. Tumango na lang siya at lumabas ng conference room, dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Pagbalik niya sa kanyang sariling opisina, isang corner office na may tanawing salamin ng buong bis, agad siyang sinalubong ng kanyang sekretarya. Sir, Atty. Katrina Villaluz is here to see you. Bago pa man siya makatanggi, bumukas ang pinto at pumasok si Katrina, may dalang isang ngiti na kasingkinang ng kanyang suot na alahas. Maganda si Katrina, iyon ay hindi maikakaila. Matangkad, balingkinitan, at may kumpiyansa sa sarili na kayang takutin ang sinumang lalaki. Marco, darling. I heard the presentation went well, bati nito, lumapit para humalik sa kanyang pisngi. Umatras ng bahagya si Marco. Katrina. I'm busy. You're always busy, sabi nito, hindi natinag. I just came to congratulate you. And maybe invite you to dinner. For old times' sake. I can't. I have work to do, malamig niyang sagot, umupo sa kanyang silya at nagkunwaring may binabasa sa kanyang computer. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Katrina, isang saglit na pagkadismaya bago ito napalitan muli ng isang matamis na ngiti. All right. But Ginoy offer still stands. Tawagan mo ako kapag hindi ka na busy. Pinihit nito ang kanyang buhok at lumabas ng opisina. Napasandal si Marco sa kanyang swivel chair at napapikit. Ang kanyang ama, si Katrina, ang Quiapo Project. Pakiramdam niya ay isa siyang piyesa ng chess na pinaglalaruan sa isang chessboard na hindi niya kontrolado.
Ito ang buhay na kinagisnan niya. Isang buhay ng ambisyon, ng panggigipit, ng mga alyansang nakabase sa pangalan at hindi sa nararamdaman. At sa gitna ng lahat ng kalkuladong galaw sa kanyang buhay, may isang bagay na hindi planado. Isang bagay na pilit niyang itinataboy sa kanyang isipan, ngunit patuloy na bumabalik. Si Mira. Napamulat siya at hindi sinasadyang napatingin sa labas ng bintana, sa direksyon kung nasaan ang Quiapo. Isang buwan na ang lumipas, pero malinaw pa rin sa alaala niya ang lahat. Ang lungkot sa mga mata nito na sumasalamin sa sarili niyang kalungkutan. Ang tapang sa boses nito habang nagkukwento. Ang init ng balat nito sa ilalim ng kanyang mga palad. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, isang halo ng pagsisisi at pag-aalala. Tama ba ang ginawa niyang iwan na lang ito doon ng walang paalam? Pero ano pa ba ang dapat niyang gawin? Hindi siya para sa mga komplikasyon. Ang kanyang buhay ay nakalatag na. Pilit niyang iwinaksi ang mga iniisip. Focus, Marco. Focus on the go. Ang pagiging senior partner. Ang pagkilala ng kanyang ama. Iyon ang mahalaga. Dinampot niya ang folder ng Quiapo Project at binuklat ito. Tiningnan niya ang listahan ng mga pangalan ng mga may-ari ng lupa na kailangan nilang paalisin. Mga pangalan lang. Walang mukha. Mas madali ng ganoon. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Sir. Boses iyon ng kanyang sekretarya, may halong pag-aalinlangan. Sorry to disturb you, but may babae po kasi dito sa lobby. Taga-Quiapo daw. Nagpipilit na makausap ang abogadong maihawak ng kaso ng lupa nila. Medyo nag-iskandalo po siya. Napahilot si Marco sa kanyang sentido. Isa sa mga holdouts. Malamang ay natanggap na nito ang sulat. Ito na siguro ang pagkakataon niyang gamitin ang kanyang i-pressure tactics. Tell her to set an appointment, Liza. I don't have time for this. Sinabi ko na po, sir. Ayaw pong umalis. Ang sabi niya, hindi daw siya aalis hanggat hindi niya nakakausap kung sino man ang gustong sumira sa buhay niya. Napabuntong hininga si Marco, halatang nainis. Fine. I'll handle it, T. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at isinuot muli ang kanyang maskara ng pagiging isang walang awang abogado. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina, dumaan sa mahabang pasilyo na may sahig na gawa sa marmol, patungo sa lobby. Handa na siyang harapin kung sino mang matigas ang ulo na babaeng ito at tapusin na ang gulo. Pagdating niya sa lobby, nakita niya ang isang grupo ng mga gwardya na nakapalibot sa isang babae. Nakatalikod dito sa kanya, ngunit pamilyar ang kanyang tindig. Ang mahaba at medyo kulot nitong buhok. Ang suot nitong simpleng blusa at maong na pantalon na tila malayo sa karangyaan ng lugar. Ma'am, kailangan niyo na pong umalis, sabi ng isang gwardya. Hindi ako aalis, matapang na sagot ng babae, at nang humarap ito, ang boses na iyon. Natigilan si Marco. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang babaeng nag-iiskandalo sa lobby ng pinakamatanyag na law firm sa bansa. Ay si Mira. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtama. Nakita niya ang gulat sa mga iyon, isang dalisay, hindi makapaniwalang pagkabigla na parabang nakakita ito ng multo. Ngunit sa isang iglap, ang gulat na iyon ay natunaw at napalitan ng isang bagay na mas matalim, mas masakit. Pagkalito. Pagtataka. At pagkatapos, isang malamig at nag-aapoy na galit. Para kay Marco, ang sahig na gawa sa makintab na marmol ay tila biglang lumambot sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mahinang tugtog ng classical music sa lobby at ang mga bulungan ng mga empleyado ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Siya. Paano? Bakit? Lahat ng tanong ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Ang babae mula sa bar. Ang babaeng iniwan niya sa kanyang kondo. Ang babaeng mula sa Quiapo na nagrereklamo tungkol sa demolisyon. Iisa lang pala sila. At ang pangalang nasa sulat. Attorney Marco de Silva. Napagtanto niya sa sandaling iyon na alam na nito. Alam na nito kung sino siya. Ang buong sitwasyon ay isang napakalaking, nakapangingilabot na pagkakataon. It's okay. Ako na ang bahala rito, mahinang sabi ni Marco sa mga gwardya, hindi inaalis ang kanyang mga mata kay Mira.
Ang boses niya, na karaniway puno ng otoridad, ay bahagyang naging garalgal. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Tumigil siya ilang talampakan mula sa kinaroroonan nito. Mira, bulong niya, ang pangalan nito ay parang dayuhan sa kanyang mga labi sa loob ng marangyang lugar na iyon. Anong ginagawa mo dito? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mira. Isang tawa na walang bahid ng saya, puno ng sakit at pangungutya. Anong ginagawa ko dito? Ulit niya, ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. Itinaas niya ang hawak niyang brown envelope na ngayon ay lukot na. Nandito ako para hanapin ang taong gustong sumira sa buhay namin. Hindi ko naman akalain na ang taong iyon pala ay ikaw, Atty. Marco De Silva. Ang paraan ng pagbigkas niya sa buong pangalan niya ay parang isang sampal. Bawat pantig ay may diin, puno ng akusasyon. Naramdaman ni Marco ang mga tingin ng mga taong nasa lobby. Ang kanyang propesyonal na imahe, na maingat niyang inalagaan sa loob ng maraming taon, ay unti-unting nagkakaroon ng lamat sa harap ng lahat. Kailangan niyang mailayo ito dito. Ngayon na. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan to, sabi niya, sinubukang maging kalmado. Lumapit siya at akmang hahawakan ang braso nito. Sumama ka sa akin. Mag-usap tayo sa loob. Mabilis na iniwas ni Mira ang kanyang braso na parabang napapaso. Huwag mo akong hahawakan, sigaw niya, at sa pagkakataong ito, nakuha na niya ang atensyon ng lahat. Bakit? Natatakot ka bang marinig nila? Natatakot ka bang malaman ng mga kliyente mo na ang magaling na abogado ng De Silva & Associates ay kumikita sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga mahihirap na tulad namin? Mira, please T. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ang pagiging abogado niya ay nawala. Sa sandaling ito, siya lang si Marco, isang lalaking nasukol at hindi alam ang gagawin. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, sagot nito, may namumuo ng luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito pagpapakita ng kahinaan, kundi ng matinding galit. Ang gabi ba na iyon kasama rin ba iyon sa pressure tactics ninyo? Kalkulado rin ba iyon? Sabihin mo sa akin, Marco. Lahat ba iyon kasinungalingan? Ang tanong na iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Ang gabi na iyon, para sa kanya, ay isang pagkakamali, isang pagtakas. Ngunit ang marinig iyon mula sa bibig nito, sa ganitong konteksto naramdaman niya ang isang matinding kirot ng konsensya. Wala na siyang pakialam sa mga nakatingin. Kailangan niyang tapusin ito. Mabilis siyang humakbang, hinawakan ang braso ni Mira ng mas mahigpit, ngunit hindi mahapdi, at hinila ito palayo sa lobby. Bitawan mo ako. Saan mo ako dadalhin, pagpupumiglas ni Mira? Hindi siya sumagot. Patuloy niya itong hinila sa pasilyo, palayo sa mga matang mapanghusga, hanggang sa marating nila ang isang bakanting conference room. Itinulak niya ang pinto, ipinasok ito sa loob, at mabilis na isinara. Sa wakas, silang dalawa na lang. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakakabingi kaysa sa ingay sa labas. Hinihingal sila pareho, si Mira dahil sa galit, si Marco dahil sa kaba at pagkasuklam sa sarili. Humarap si Mira sa kanya, ang dibdib ay umaalon sa bawat paghinga. Ang mga mata nito ay namumula, puno ng sakit at pagtataksil. Si Marco, ang abogado na sanay makipagdebate at manalo sa anumang argumento, ay walang masabi. Ang lahat ng kanyang inihandang salita, lahat ng kanyang talino ay biglang naglaho. Sa harap ng babaeng ito, na ang buong mundo ay malapit na niyang wasakin, naramdaman ni Marco na siya ang dehado. Ang hangin sa loob ng De Silva & Associates law firm ay malamig at may amoy na parang pera at kapangyarihan. Ngunit para kay Almira, ang lahat ng iyon ay nawala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init, isang nag-aalab na init ng galit na kumukulo sa loob ng kanyang dibdib, handang sumabog anumang oras. Nakatayo sa harap niya si Marco. Hindi ang Marco na may malungkot na mga mata sa isang madilim na bar. Hindi ang Marco na ang mga yakap ay pansamantalang nagpagaan ng kanyang loob. Ito ay si Atty. Marco De Silva. Isang estrangherong may pamilyar na mukha, isang taong ang pangalan ay nakasulat sa ilalim ng hatol ng kamatayan para sa lahat ng kanyang pinahahalagahan. Ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay hindi mahigpit, ngunit para kay Mira, para itong isang nagbabagang posas. Isang pag-amin ng pagkakasala.
Isang desperadong pagtatangka na itago ang katotohanan. Hinila siya nito palayo sa mga matang mapanghusga sa lobby, at wala siyang nagawa kundi magpasyanod. Ang kanyang mga paa ay parang tiniklop na papel na sumusunod lang. Nang isara nito ang pinto ng conference room, ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa kanyang mga sigaw kanina. Naiwan silang dalawa, napapalibutan ng salamin at bakal, sa isang silid na mas malaki pa sa buong patahian niya. Mula sa bintana, tanaw niya ang mga nagtataasang gusali ng bis, isang mundong napakalayo sa maalikabok na kalye ng Quiapo. Dito sila nagkakaiba. Siya, tagalupa. Ito, tagalangit. At mula sa itaas, walang awa nitong dudurugin ang lahat ng nasa ibaba. Bitiwan mo ako, mariin niyang sabi. Agad namang binitiwan ni Marco ang kanyang braso, na para bang napaso rin ito. Hinarap niya ito, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang tagiliran para pigilan ang panginginig. Kaya pala, simula niya, ang boses niya ay puno ng sarkasmo. Kaya pala sa isang mamahaling bar ka naglalasing mag-isa. Nagse-celebrate ka na siguro. Ipinagdiriwang mo na malapit mo nang makuha ang lupang iyon. Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Marco, ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Mira, hindi ganon yon. Hindi ko alam Hindi mo alam, putol niya, ang kanyang boses ay tumaas. Huwag na tayong maglokohan, attorney. Nakasulat ang pangalan mo doon. Ikaw ang lead counsel. Huwag mong sabihin sa akin na pumipirma ka ng mga dokumento nang hindi mo binabasa. Napaiwas ito ng tingin. Hindi ko alam na ikaw na ang pamilya mo ay isa sa mga nakatira doon. At kung iba ang nakatira doon, okay lang. Kung hindi ako, okay lang nawasakin mo ang mga buhay nila, basta't hindi mo sila nakilala sa isang bar. Ang bawat salita niya ay parang punyal na ibinabato niya rito. Ang bawat salita ay may kasamang sakit ng pagtataksil na nararamdaman niya. Hindi sa ganoon ni. Sa paanong paraan, Marco? Sabihin mo sa akin, halos pasigaw niyang sabi. Lumapit siya ng isang hakbang. Sabihin mo sa akin kung bakit ako dapat maniwala sa kahit anong sasabihin mo ngayon. Ang lalaking nakilala ko noong gabing iyon, yung lalaking malungkot, sino iyon? Artista. Bahagi ba iyon ng trabaho mo? Para makuha ang tiwala ng mga taong tulad ko. Hindi niya namalayan, ang isang kamay niya ay napunta sa kanyang tiyan, isang proteksyon na kilos, bago niya ito mabilis na ibinaba. Hindi nito pwedeng malaman. Hindi ngayon. Ang sikreto niya ay ang tanging armas na natitira sa kanya, ang tanging bagay na kanya lamang. Ang isipin na pati ang anak niya ay resulta ng isang kalkuladong panloloko, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Huminga ng malalim si Marco. Nang magsalita itong muli, ang boses nito ay mas formal, mas malamig. Ito na ang abogado. Okay, sabi nito. Let's be professional about this. Umupo ka. Pakinggan mo ako. Umiling si Mira. Ayoko. Magsasalita ako at makikinig ka. Ang patahian na iyon, hindi lang iyon isang negosyo para sa amin. Buhay iyon ng lola ko. Buhay iyon ng nanay ko. At magiging buhay ko sana iyon. Inilatag niya ang sulat sa makintab na mesa. Hindi niyo to basta-basta makukuha. Lalaban kami. Mira, wala kayong laban, sabi ni Marco, at ang katotohanan sa sinabi nito ay parang sampal. The law is on our side. The city ordinance, the zoning permits, lahat yan, hawak namin. Kahit anong gawin ninyo, aalis at aalis kayo dyan. Ganon na lang yon kadali para sayo, hindi makapaniwalang tanong niya. Isang kaso lang to na kailangan mong ipanalo. Isang proyekto lang na magpapayaman pa sa inyo lalo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Marco, at sa isang saglit, nakita niyang muli ang lungkot sa mga mata nito, ang lungkot na nakita niya sa bar. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito ay siya ring pagkawala. Look, sabi nito, ang boses ay mas mahina na ngayon. I'm sorry. Okay. I'm sorry for how you found out. I'm sorry for everything. Pero ang trabaho ay trabaho. Trabaho, ulit niya, na para bang ngayon niya lang narinig ang salitang iyon. Napangiti siya ng mapait. Ang kirot sa kanyang puso ay napalitan ng isang nakakapagod na pagtanggap. Ano nga ba ang inaasahan niya? Isang himala?
Nabigla nitong pupunitin ang kontrata at sasabihin huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Ang pagiging mapagmataas niya, ang katangiang palaging ipinupuna ng kanyang ina, ang siyang bumuhay sa kanya. Tumayo siya ng tuwid, itinaas ang kanyang baba, at tiningnan ito ng diretsyo sa mga mata. Hindi ko kailangan ng sorry mo, attorney. Ang kailangan ko, umalis na kayo sa buhay namin. Tumalikod na siya. Tapos na ang usapan. Wala nang dapat sabihin. Bawat segundo na manatili siya sa silid na iyon ay parang pagbenta sa kanyang kaluluwa. Mira, sandali, tawag ni Marco mula sa kanyang likuran. Huminto siya ngunit hindi lumingon. Ano iyon? May idadagdag ka pa ba sa mga kasinungalingan mo? I will. I will review your case, sabi nito, nag-aalangan. May mga provisions para sa relocation and financial assistance. Sisiguraduhin kong makukuha ninyo ang pinakamataas na posibleng halaga. S can help you. Tulong. Ang salitang iyon ay parang lason sa kanyang pandinig. Ang tulong nito ay limos. Ang tulong nito ay kabayaran sa konsensya nito. Dahan-dahan siyang lumingon, isang malamig na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Salamat na lang, sabi niya, ang bawat salita ay matigas at malinaw. Pero hindi namin kailangan ang tulong mula sa taong sisira sa amin. Mas gugustuhin ko pang mawala ang lahat kaysa tumanggap ng kahit isang kusing mula sa iyo. Iyon na ang huli niyang sinabi. Tumalikod siyang muli at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay isang tagumpay. Naramdaman niyang nabawi niya, kahit papaano, ang kapiraso ng kanyang dignidad. Ngunit pagpihit niya sa doorknob, isang kakaibang pakiramdam ang biglang gumapang sa kanya. Ang sahig ay tila umalon. Ang mga ilaw sa itaas ay nagsimulang umikot. Isang malamig na pawis ang biglang bumalong sa kanyang noo at batok. Hindi ngayon. Wag ngayon. Ngunit wala siyang magawa. Ang mga tunog sa paligid ay naging isang mahinang ugong. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa mga gilid. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang pinto ng conference room na dahan-dahang lumalayo. At pagkatapos wala na. Naramdaman na lang niya ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay bumigay. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang ulo sa matigas na sahig, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na sumalo sa kanya, at narinig niya ang isang sigaw na puno ng takot, isang sigaw na tumatawag sa kanyang pangalan. Mira! Ang pakiramdam ng bigat ni Mira sa kanyang mga braso ay isang bagay na hindi inaasahan ni Marco. Isang bagay na nagpabalik sa kanya sa realidad ng mas mabilis pa sa isang kidlat. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng galit, lahat ng profesionalismo ay biglang naglaho. Ang tanging natira ay isang dalisay, hindi mapigilang takot. Mira! Mira, gumising ka, sigaw niya, marahang tinatapik ang pisngi nito. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakapikit, ang mukha ay maputla. Ang buong bigat ng katawan nito ay nakasandal sa kanya. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw niya sa intercom sa dingding, hindi na iniisip kung sino ang makakarinig. Binuhat niya si Mira, isang bagay na nagulat siya sa gaan nito, at maingat na inihiga sa mahabang sofa sa sulok ng conference room. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Ang balat nito ay malamig sa kanyang paghipo. Anong nangyayari? Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretaryang si Liza, kasunod ang dalawang gwardiya. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Sir, tumawag na po ako. Papunta na raw po, nagmamadaling sabi ni Liza. Tumango lang si Marco, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Mira. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito, isang senyales ng paghihirap kahit ito'y walang malay. Napahawak siya sa pulso nito. Mahina ang tibok, ngunit nandoon pa rin. Isang bahagyang ginhawa ang naramdaman niya, ngunit hindi sapat para pawiin ang kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Bakit ito hinimatay? Dahil ba sa stress? Sa galit? O may iba pang dahilan? Ang mga salita nito kanina ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang sakit sa boses nito. Ang pagtataksil sa mga mata nito. At ang paghawak nito sa kanyang tiyan. Isang malamig na realisasyon ang unti-unting gumapang sa kanya.
Isang posibilidad na napaka-imposibleng isipin, ngunit sa parehong pagkakataon ay nagpapaliwanag sa lahat. Ngunit pilit niya itong iwinaksi. Hindi. Hindi maaari. Nang dumating ang mga medik, umalis siya sa tabi ni Mira para bigyan sila ng espasyo. Pinanood niya habang sinusuri ng mga ito ang vital signs nito, habang nagtatanong sila ng mga bagay na hindi niya masagot. Kaano-ano po kayo ng pasyente, sir? Tanong ng isang medik. Natigilan si Marco. Ano nga ba siya? Isang estranghero. Ang abogado na magpapalaya sa kanya? Ang lalaking. Ako ang nagdala sa kanya dito, iyon na lang ang nasabi niya. Isinakay si Mira sa isang stretcher. Habang dinadala nila ito palabas ng silid, hindi nag-isip ng 2 beses si Marco. Kinuha niya ang kanyang wallet at cellphone at sumunod. Sir, saan po kayo pupunta? May meeting po kayo with the board in an hour, habol ni Liza. Cancel everything, mariin niyang sabi ng hindi lumilingon. Wala siyang pakialam sa board. Wala siyang pakialam sa Quiapo project. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang babaeng nasa stretcher na papalabas ng gusali. Sa ospital, ang bawat minuto ay parang 1 oras. Nakaupo si Marco sa isang hindi komportableng plastik na upuan sa labas ng emergency room, ang amoy ng antiseptiko ay nangingibabaw sa hangin. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang relos. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang kanyang mga palad na pinagpapawisan. Ang abogadong laging kalmado at kontrolado ay wala na. Ang natira ay isang lalaking gulong-gulo at puno ng pag-aalala. Makalipas ang halos 1 oras, isang doktor ang lumabas. Family of Etat Almira Reyes? Agad na tumayo si Marco. Ako po. Kamusta na po siya, Dok? Tiningnan siya ng doktor mula ulo hanggang paa, tila sinusuri kung bakit ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ay nag-aalala para sa isang pasyenteng dinala mula sa She's stable now, sabi ng doktor. Dehydration and stress. Sobrang pagod ang katawan niya. Kailangan niya ng pahinga. But there's something else. Huminto ang doktor at tiningnan siya ng may kahulugan. Are you her husband? Or her partner? Umiling si Marco. Hindi po. Kaibigan. Isang kasinungalingan, ngunit iyon ang pinakamalapit sa isang katotohanang kaya niyang sabihin. Well, De Silva. Marco De Silva. De Silva, your friend is pregnant. About 6 to 7 weeks along. The fainting spell was likely caused via a combination of her fatigue and the early stages of her pregnancy. She and the baby are fine, but she needs to avoid any form of stress. Mahigpit na ipinagbabawal. Ang mga salita ng doktor ay parang malakas na ugong sa tainga ni Marco. Pregnant. Buntis. Ang malamig na realisasyon kanina ay bumalik, hindi na bilang isang tanong, kundi bilang isang katotohanang sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang gabing iyon. Ang nag-iisang gabing iyon. Ang matematika ay hindi nagsisinungaling. 6 hanggang 7 linggo eksakto. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang anak ay kanya. Siya ang dahilan ng stress. Siya ang dahilan kung bakit ito napagod. Siya, ang kanyang trabaho, ang kanyang pamilya. Siya ang direktang sumusuway sa utos ng doktor. Maaari ko na po ba siyang makita? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pinayagan siya ng doktor. Pagpasok niya sa maliit na silid, nakita niya si Mira na nakahiga sa kama, may nakakabit na drip sa kanyang kamay. Gising na ito, nakatingin lang sa kisame, ang mga mata ay blanko. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ito lumingon. Hindi ito kumibo. Para bang isa lang siyang anino, isang bahagi ng puting pader na hindi karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat pa kaysa sa komprontasyon nila kanina. Umupo si Marco sa silyang nasa tabi ng kama. Tiningnan niya ito. Ang mukha nito ay pagod, ngunit ang tapang sa hugis ng panga nito ay naroon pa rin. Napatingin siya sa kamay nitong walang dextrose, nakakuyom ito sa ibabaw ng kumot. Ang mga kalyo sa mga daliri nito ay bakas ng maraming taon ng paggamit ng karayom at sinulid. Isang kamay na lumilikha, hindi sumisira. Sinabi na sa akin ng doktor, basag niya sa katahimikan. Wala pa ring reaksyon mula kay Mira.
Patuloy lang itong nakatingin sa itaas. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Mira? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit, hindi para dito, kundi para sa sarili niya. Sa wakas, dahan-dahan nitong ipinihit ang ulo para harapin siya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, parang isang malalim na balon na natuyo na sa luha. Para ano, sagot nito, ang boses ay mahina ngunit matigas. Para bigyan mo ako ng pera para ipatanggal ito. O para pagtawanan mo ako. O baka naman para gamitin mo rin ito laban sa akin. Ibigay niyo ang lupa o sisirain ko ang reputasyon mo. Alin doon, attorney? Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang tingin nito sa kanya ay puno ng sukdulan at hindi matitinag na kawalan ng tiwala. At alam niyang karapat-dapat siya sa bawat patak nito. Hindi, mabilis niyang sagot, umiling-iling. Hindi ko gagawin yon. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mira. Paano ako makakasiguro? Ang lalaking kaharap ko ngayon ay hindi ang lalaking nakilala ko noon. O baka naman ito talaga ang tunay na ikaw. At yung nakilala ko noon. Yon ang kasinungalingan. Hindi siya nakasagot. Dahil sa isang banda, tama ito. Ang Marco na laging gustong takasan ang kanyang mundo at ang attorney De Silva na gustong pagharian ito, parehong nasa loob niya. At ngayon, ang dalawang mundong iyon ay nagbanggaan sa pinakamalalang paraan. Isang bagay ang biglang naging malinaw kay Marco. Ang Quiapo Project, ang pagiging senior partner, ang pagpapatunay sa kanyang ama, lahat ng iyon ay biglang lumabo. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang babaeng nasa harap niya at ang katotohanang may dinadala itong buhay sa loob nito. Isang buhay na siya ang ama. Isang responsibilidad na hindi niya matatakasan. Isang responsibilidad na, sa kaibuturan niya, ay ayaw niyang takasan. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat para kay Marco. Ginamit niya ang kanyang impluwensya para ilipat si Mira sa isang pribadong silid. Siya ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Nang tanungin siya ni Mira kung bakit, ang tanging sinabi niya ay, hayaan mo na akong gawin ito. Pagkalabas ni Mira sa ospital, sinimulan niyang gawin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Madalas siyang pumunta sa Quiapo. Hindi bilang attorney De Silva na may dalang masamang balita, kundi bilang si Marco. Ang unang beses na pumunta siya sa patahian, muntik na siyang hindi papasukin ng nanay ni Mira, isang babaeng may matalim na tingin na halatang hindi siya gusto. Anong kailangan mo sa anak ko? Salubong nito sa kanya. Gusto ko lang po siyang kamustahin, magalang niyang sagot. Sa huli, pinapasok din siya. Naging parte na ito ng kanyang rutina. Sa umaga, isa siyang abogadong nakikipag-usap sa mga kasosyo. Sa hapon, pagkatapos ng trabaho, nagmamaneho siya papuntang Quiapo, palayo sa malamig at konkretong mundo ng Diz, papunta sa mainit at magulong mundo ni Mira. Palagi siyang may dalang pagkain, mga prutas, sopas, o kahit anong alam niyang masustansya. Sa una, hindi ito pinapansin ni Mira. Ngunit kalaunan, marahil dahil sa pangulit niya o sa pagbabago sa kanyang panlasa, tinatanggap na rin ito. Umupo lang siya sa isang tabi habang nagtatrabaho ito, pinapanood ang mahusay na galaw ng mga kamay nito sa tela. Minsan, nagkukwento siya tungkol sa araw niya, kahit alam niyang hindi ito nakikinig. Minsan naman, tahimik lang silang dalawa, ang tanging maririnig ay ang tunog ng makinang panahi. Isang hapon, naabutan niya itong nakaupo sa labas ng patahian, kumakain ng puto bumbong mula sa isang maliit na stall sa kanto. Umupo siya sa tabi nito, sa isang bangkong gawa sa kawayan. Paborito mo pala yan, sabi niya. Tiningnan siya ni Mira, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, wala siyang nakitang galit sa mga mata nito. Pagod, marahil. Pagtanggap, siguro. Bigla ko lang hinanap, sagot nito. Nag-alok ang tindera ng isa pa. Mabilis na kinuha ni Marco ang kanyang wallet. Huwag na. Ako na, sabi ni Mira, inaabutan ng bayad ang tindera. Ang pagiging mapagmataas nito ay nandoon pa rin. Umiti lang si Marco. Sa mga simpleng sandaling iyon, ang pagkain ng puto bumbong sa isang maingay na kalye sa Quiapo, ang amoy ng usok mula sa mga nag-iihaw, ang tunog ng mga jeepney na dumadaan, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang magarbong opisina. Isang gabi, habang pauwi na siya, tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Liza, yung Quiapo Project, sabi niya.
I-delay mo muna ang lahat ng proseso. Sabihin mo may mga legal technicalities na kailangan nating ayusin. Gawan mo ng paraan. Ito ay isang mapanganib na desisyon. Isang desisyon na siguradong ikagagalit ng kanyang ama. Ngunit habang minamaneho niya ang kanyang kotse palayo sa Quiapo, alam niyang iyon ang tamang gawin. Hindi niya alam kung paano ayusin ang lahat. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang ama ang tungkol sa bata, o kung paano haharapin ang galit nito. Ngunit sa mga sandaling iyon, isa lang ang alam niya, kailangan niyang protektahan si Mira at ang bata. Kahit na ang ibig sabihin noon ay ang kalabanin ang buong mundo. Ang sarili niyang mundo. Pagdating niya sa kanyang kondo unit, kinuha niya ang isang litrato sa kanyang wallet, isang litrato niya kasama ang kanyang ama, kuha noong graduate siya sa law school. Matagal niya itong tinitigan. Pagkatapos, itinabi niya ito sa isang drawer. Sa kanyang paghiga, napahawak siya sa kanyang dibdib. May kung anong namumuong mainit na pakiramdam doon. Hindi ito kilig na parang sa mga pelikula. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas tahimik. Isang pakiramdam ng pag-aalala, ng pag-aalaga. At sa kanyang pagpikit, narinig niya sa kanyang isipan ang huling sinabi sa kanya ni Mira bago siya umalis kanina. Isang simpleng salita, ngunit para sa kanya, ito'y isang malaking pag-asa. Ingat, sabi nito. Ang salitang "kiingat" ay kumawala sa bibig ni Almira nang hindi niya namamalayan. Narinig na lang niya itong lumabas habang pinapanood niya ang papalayong kotse ni Marco, nawawala sa siksikan ng mga sasakyan sa Quiapo. Napahawak siya sa kanyang bibig na para bang gusto niyang bawiin ang salitang iyon. Bakit ko sinabi iyon? Napabuntong hininga siya at pumasok na sa loob ng patahian. Sa loob ng nakalipas na mga linggo, ang buhay niya ay naging isang kakaibang rutina. Sa umaga, haharapin niya ang unti-unting lumalaking umbok sa kanyang tiyan at ang takot sa isang kinabukasang hindi niya alam kung paano haharapin. Sa gabi, haharapin naman niya si Marco. Ang galit na naramdaman niya noong una ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Nakatago pa rin iyon sa isang sulok ng kanyang puso, isang paalala ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit sa araw-araw na pagdalaw nito, ang galit na iyon ay unti-unting nababalutan ng ibang mga emosyon, pagtataka, pagkalito, at isang maliit, mapanganib na piraso ng pag-asa. Pinapanood niya ito habang tahimik na nakaupo sa isang sulok, hindi nagrereklamo sa init o sa ingay. Pinapanood niya itong subukang kausapin ang kanyang ina, kahit na ang laging isinasagot nito ay matalim na tingin at matipid na mga salita. Nakikita niya ang sinseridad sa pag-aalala nito, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang De Silva. Ngunit ang pagiging mapagmataas niya ay naroon pa rin. Hindi niya hahayaang isipin nito na dahil lang sa pagdadala nito ng prutas at sopas ay okay na ang lahat. Ang problemang nilikha nito, ang demolisyon, ay nakabitin pa rin sa kanilang mga ulo na parang isang espada. Isang gabi, habang tinutulungan niya ang kanyang ina na magligpit, hindi nito napigilang magtanong. Anak, ano ba talaga ang plano mo dyan sa abogado na yan? Tanong ni Aling Nena, habang maingat na tinutupi ang isang rolyo ng tela. Napahinto si Mira sa kanyang ginagawa. Wala, Nay. Dinadalaw niya lang ang bata. Ang mga salitang iyon ay parang bago pa rin sa kanyang dila. Tumingin sa kanya ang kanyang ina, ang mga mata nito ay puno ng karunungang natutunan mula sa maraming taon ng paghihirap. Ang bata o ikaw? Hindi nakasagot si Mira. Yumuko na lang siya at nagpatuloy sa pagwawalis. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang tanong ng kanyang ina ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Ano nga ba talaga sila ni Marco? Ano ang mangyayari pagkatapos ng 9 na buwan? Isang araw, babalik ito sa kanyang magarbong buhay sa Giz, at siya, maiiwan sa Quiapo kasama ang isang batang magiging habambuhay na paalala ng kanilang pagkakamali. Kinabukasan, determinado siyang tapusin na ang pagkalitong ito. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang balak nito. Nang dumating si Marco ng hapong iyon, may dala itong isang bayong ng manggang hilaw. Alam nito na iyon ang palagi niyang hinahanap-hanap nitong mga nakaraang araw. Salamat, sabi niya, kinuha ang bayong nang hindi tumitingin dito. Marco, kailangan nating mag-usap. Nakita niya ang bahagyang gulat sa mukha nito. Tumango ito. CJ. Pinaupo niya ito sa silyang madalas na nitong pag-upuan. Huminga siya ng malalim, kinakalap ang lahat ng kanyang lakas ng loob.
Itong pagpunta-punta mo dito araw-araw. Itong pagdadala mo ng pagkain. Ano to, Marco? Bayad pinsala? Nakita niya itong napalunok. Umiling ito. Hindi. Ano? Dahil ba sa bata? Dahil nakokonsensya ka, pagpapatuloy niya, ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. Nakokonsensya ako, Mira. Araw-araw pag-amin nito, ang boses ay mahina. Pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit ako nandito. Kung ganoon, sabihin mo sa akin ang totoo, sabi niya, ang kanyang emosyon ay hindi na napigilan. Ano ang mangyayari sa amin? Sa patahian? Sa bahay? Anong mangyayari sa anak ko? Balang araw ba, gigising na lang ako na may bulldozer na sa labas ng pinto namin at sasabihin mo sa akin, sorry, Mira, trabaho lang. Tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na iba sa mga mata nito, hindi lungkot, hindi awa, kundi determinasyon. Hindi iyon mangyayari, mariin itong sabi. Paano? Paanong hindi mangyayari, ikaw ang abogado nila? Ako ang bahala, Mira. Maniwala ka sa akin. Maniwala, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Marco, sinira mo na ang tiwala ko noon. Paano mo inaasahan na ibibigay ko ulit yon sa'yo? Alam ko, sabi nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Alam kong mahirap. Pero hayaan mong patunayan ko sa'yo. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito iniwas. Ang init mula sa mga palad nito ay tila gumapang sa buong katawan niya, nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad. Hindi kita pababayaan, Mira, sabi nito, tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Hindi ko pababayaan ang anak natin. Ang mga salitang i-anak natin ay tumago sa puso niya. Hindi anak mo T.O.P. ang bata, kundi anak natin. Sa simpleng mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang pader sa loob niya na unti-unting gumuho. Anak natin yan, Mira, ulit nito, na parabang nabasa nito ang kanyang iniisip. At pananagutan ko siya. Pananagutan ko kayo. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa galit o sakit, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya inaasahan, isang munting pag-asa. Posible ba? Posible bang totoo ang sinasabi nito? Hindi siya sumagot. Tumango lang siya ng marahan, isang pag-amin ng pagkatalo sa sarili niyang damdamin. Binitawan nito ang kanyang mga kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi, pinupunasan ang isang luhang takas. Sa sandaling iyon, ang agwat sa pagitan ng Quiapo at Diviso ay tila nawala. Ang tanging naroon ay silang dalawang taong pinagtagpo ng pagkakamali, ngunit sinusubukang itama ang lahat para sa isang buhay na paparating. Malayo sa kanila, sa kabilang panig ng Maynila, isang lalaking nakaupo sa isang mamahaling leather na silya ang nagbabasa ng isang report. Ito ay mula sa isang private investigator na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Ang laman ng report ay mga litratong kuha mula sa malayo. Mga litrato ni Marco na bumibili ng puto bumbong sa isang maruming kalye. Mga litrato ni Marco na pumapasok sa isang maliit at lumang patahian. At ang pinakahuli, isang litrato ni Marco kasama ang isang babae. Isang babaeng halata ng nagdadalang tao. Ibinaba ni Don Ricardo de Silva ang mga litrato sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang medical report na kasama nito, isang kopya ng resulta ng ultrasound mula sa ospital. Malamig at walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay may isang nagbabagang apoy. Isang apoy ng galit at pagkadismaya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Katrina, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. I think it's time for you to pay Invi Sunday visit. And perhaps his new friend as well. Sa mga sumunod na araw, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani sa buhay ni Almira. Hindi ito ang katahimikang puno ng pag-aalala, kundi isang katahimikang may kasamang paghihintay. Isang maingat na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso, isang halamang dinidiligan ng mga pangako at kilos ni Marco. Ang mga hapon ay naging kanilang oras. Magkukwento si Marco tungkol sa mga kasong hinahawakan niya, maliliit na kaso ngayon, hindi na malalaking proyekto. Pro bono para sa mga market vendor, mga kasong agraryo.
Nakikita ni Mira ang pagbabago sa kanya. Ang abogadong mayayaman ay unti-unting nagiging abogado ng mga ordinaryong tao. Ipinagpaliban ko ang Quiapo Project, sabi nito sa kanya isang hapon. May mga loophole akong hinahanap sa kontrata para mapawalang bisa ito. Matatagalan pero gagawan ko ng paraan. Ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng tunay na kapanatagan. Nagsimula siyang maniwala. Nagsimula siyang magtiwala. Nagsimula siyang isipin na marahil, posible pala ang isang masayang katapusan para sa kanila. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga bagong dating na tela, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa tapat ng kanyang patahian. Ang sasakyan ay tila isang itim na butas na humihigop sa lahat ng kulay at ingay ng Quiapo. Bumukas ang pinto sa likuran at isang matandang lalaki ang lumabas. Nakabarong ito na gawa sa pinakamahal na tela, ang sapatos nito ay kasingkinang ng salamin. May dala itong isang tungkod na may pilak na hawakan, kahit hindi naman ito mukhang kailangan nito. Bawat kilos nito ay may otoridad. Bawat tingin ay may bigat. Sa likod nito, sumunod ang isang driver na nakatayo lang na parang estatwa. Naramdaman ni Mira ang isang biglaang kaba. May kung anong nagbabadya sa hangin. Pumasok ang lalaki sa kanyang patahian, ang mga mata nito ay nilibot ang buong lugar na maihalatang pagkadiri. Tumigil ang tingin nito sa kanya, mula ulo hanggang sa medyo umuumbok na niyang tiyan. Ikaw si Almira Reyes, tanong nito. Ang boses nito ay kalmado ngunit nagielo. Tumango si Mira. Opo. Sino po sila? Hindi ito sumagot. Sa halip, inilapag nito ang isang mamahaling calling card sa kanyang mesa. Kinuha ito ni Mira. Don Ricardo De Silva. Chairman, De Silva Holdings, Inc. De Silva. Ang apelyido ay parang kulog na dumagundong sa kanyang tainga. Napatingin siya mula sa card papunta sa mukha ng lalaki. Ang hugis ng panga. Ang tindig. Ang mga matang walang emosyon. Siya ang ama ni Marco. Alam kong alam mo na kung sino ako, sabi ni Don Ricardo, na para bang nabasa nito ang kanyang isipan. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Magkano? Napakunot ang noo ni Mira. Po. Anong magkano? Isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko? Alam ko ang estilo ng mga babaeng tulad mo. Isang pagkakamali, isang bata at habang buhay ng pagkakakitaan. Hindi sa anak ko. Hindi sa pamilya ko. Naramdaman ni Mira na parang binuhusan siya ng isang balding nagielong tubig. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat salita ay isang insulto. Wala po kayong karapatang Simula niya, ngunit pinutol siya nito. Wala akong karapatan, tumawa ito ng mahina. Bata, bago ka pa man ipanganak, nagpapatakbo na ako ng isang imperyo. Alam ko kung paano gumalaw ang mundo. At sa mundong ito, lahat ay may presyo. Kinuha nito ang isang checkbook mula sa kanyang bulsa, pumirma, at iniwan ang isang blanking tseke sa mesa. Lagyan mo ng kahit anong halaga. 1,000,000. 5. 10. Wala akong pakialam. Pagkatapos mong makuha ang pera, gusto kong maglaho ka na parang bula. Pumunta ka sa probinsya, sa ibang bansa, kahit saan. Huwag ka nang magpapakita pa kay Marco. Tinitigan ni Mira ang tseke. Ang papel na iyon ang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Pambayad sa utang, pampaayos ng patahian, pambuhay sa kanyang anak. Lahat. Ngunit habang tinititigan niya ito, ang tanging naramdaman niya ay sukdulan na galit at pagkasuklam. Hindi ko kailangan ng pera niyo, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. At hindi niyo mabibili ang anak ko. Ang ngiti sa mukha ni Don Ricardo ay nawala. Talaga? Matapang ka. Titingnan natin kung hanggang saan iyang tapang mo kapag nalaman mo ang buong katotohanan. Anong katotohanan? Akala mo ba talaga na ang anak ko ay kakalabanin ako para sa isang babaeng tulad mo? Tanong nito. Marco is Ivy's son. He is F.D. Silva. Ang dugo namin ay mas makapal kaysa sa anumang panandali ang paghanga. Ang ginagawa niya ngayon, ang pagbisita niya sa'yo, ang mga pangako niya, lahat yan, isang palabas. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Mira,
kahit may isang maliit na tinig ng pagdududa na nagsisimulang kumalat sa kanyang isipan. Ako ba? Itinuro ni Don Ricardo ang isang folder na dala-dala ng kanyang driver. Kinuha ito ng driver at inilatag sa mesa. Binuksan ito ni Don Ricardo. Tingnan mo. Nakatitig si Mira sa mga dokumento. Ito ang kumpletong plano para sa Quiapo Project. Mga blueprint, mga permit, mga financial projection. At sa huling pahina, ang master plan. Naroon ang pirma ng mga board members. At sa ilalim, sa linya para sa project lead and final approval. Naroon ang pirma ni Marco. Isang formal, eleganteng pirma. Nakalagay ang petsa, kahapon lang. Aano to? Nanginginig niyang tanong. Sabi niya ipinatigil niya ang proyekto. Iyon ang sinabi niya sa'yo, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Pero kahapon, sa isang board meeting, ipinresinta niya ang final plan. Pinirmahan niya ang approval. Ang pagpunta-punta niya dito. Isa lang yung paraan para mapanatag ang loob mo habang tinatapos niya ang kanyang trabaho sa likod mo. Isang damage control strategy. Napakagaling ng anak ko, hindi ba? Hindi. Hindi maaari. Naramdaman ni Mira ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pag-asa na maingat niyang inalagaan sa loob ng maraming linggo ay biglang dinurog, pinulbos, hanggang sa naging abo. Ang bawat pagdalaw, bawat ngiti, bawat pangako, lahat ay kasinungalingan. Isa lang siyang maliit na abala sa isang malaking plano. Isang problema na kailangang pamahalaan. Pinunit niya ang tseke sa harap mismo ni Don Ricardo. Umalis na kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, patay. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Nagkibit-balikat lang si Don Ricardo. Nasa sayo yan. Pero tandaan mo, sa ayaw at sa gusto mo, magigiba ang lugar na ito. At ang lalaking minamahal mo siya ang magbibigay ng huling utos. Tumalikod na ito at naglakad palabas, iniwan si Mira na nakatayo sa gitna ng kanyang patahian, napapalibutan ng mga pira-pirasong papel ng tseke at ng mga durog na pangarap. Napasalampak siya sa isang upuan. Tinitigan niya ang pirma ni Marco. Paulit-ulit. Umaasa na sana magbago ito, na sana isa lang itong masamang panaginip. Ngunit hindi. Totoo ito. Lahat ng ito ay totoo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking nagsabing kipananagutan ko kayo. Ang ama ng kanyang anak. Siya rin ang taong sisira sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Marco sa screen. Incoming call. Sinagot niya ito. Mira. Kamusta? Masayang bati nito sa kabilang linya. May good news ako. Papunta ako dyan. Naramdaman ni Mira ang paglamig ng buong katawan niya. Ang boses nito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay parang lason sa kanyang pandinig. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Huwag ka nang tumawag ulit, sabi niya. Alam ko na ang lahat. At bago pa man ito makasagot, pinatay na niya ang tawag. Ibinagsak niya ang cellphone sa mesa. Niyakap niya ang kanyang sarili, at sa gitna ng katahimikan ng kanyang patahian, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, humagulgol siya. Isang iyak na walang luha, isang iyak na galing sa isang pusong nadurog ng walang kalaban-laban. Huwag ka nang tumawag ulit. Alam ko na ang lahat. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang isang pader na biglang bumagsak sa kanyang harapan. Ang linya ay hindi pinatay. Ibinaba. May malaking pagkakaiba doon. Ang isa ay aksidente. Ang isa ay desisyon. Mira, tawag niya sa patay na linya. Sinubukan niyang tawagan ulit. Isang beses. 2 beses. 3 beses. Diretso na ito sa voicemail. Ang masayang ngiti na kanina lang ay nasa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng isang malamig na kaba. Alam ko na ang lahat. Anong lahat? Anong alam niya? Ang tanging alam niya ay may good news siyang dala. Ang balitang nakahanap na siya ng legal na paraan para i-contest ang zoning permit, isang butas na posibleng maging dahilan para madelay ang proyekto ng ilang taon. Pinihit niya ang manibela at mas binilisan ang pagpapatakbo. Ang mga pamilyar na kalye ng Maynila ay tila naging isang maze na gustong magpaligaw sa kanya.
Bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang personal na insulto. Ang bawat bus na humaharang sa kanyang daan ay isang kaaway. Sino? Sino ang nakausap niya? Ano ang sinabi sa kanya? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, kasabay ng pag-ikot ng kanyang mga gulong. At may isa lang siyang posibleng sagot. Isang sagot na kinatatakutan niyang aminin. Nagsimulang pumatak ang ulan nang marating niya ang eskinita ng patahian ni Mira. Manipis lang noong una, ngunit unti-unting lumakas, na para bang nakikisimpatya sa namumuong bagyo sa kanyang dibdib. Mabilis siyang bumaba ng kotse, hindi na inalintana ang pagkabasa. Kumatok siya sa pinto. Isang beses. 2 beses. Mas malakas. Bumukas ang pinto, ngunit hindi si Mira ang bumungad sa kanya. Ang nanay nito, si Aling Nena. Ang mga mata nito, na dati puno lang ng pagdududa, ngayon ay puno na ng purong galit. Wala na kayong dapat pag-usapan, sabi nito, ang bawat salita ay matigas. Hinarangan nito ang daanan. Aling Nena, please. Kailangan kong makausap si Mira. Nagkamali lang po ng pagkakaintindi, pagmamakaawa ni Marco, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Walang nagkamali, iho, sagot nito. Naging malinaw na ang lahat. Malinaw na kung anong klase kang tao. Kaya umalis ka na, bago pa ako mapilitang gumawa ng eksena. Mira, sigaw ni Marco, sinusubukang silipin ang loob ng bahay. Mira, kausapin mo ako. Hayaan mong magpaliwanag ako. Walang sagot. Ang tanging narinig niya ay ang lagaslas ng malakas na ulan sa yero ng mga bubong. Nakita niya ang anino ni Mira sa likod ng kurtina ng bintana. Sandali itong gumalaw pagkatapos ay nawala. Alam niyang nandoon lang ito. Nakikinig. At pinipili nitong huwag siyang harapin. Mira, sigaw niya ulit, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, nawawala sa lakas ng ulan. Isinara ni Aling Nena ang pinto ng may kasamang diin. Ang tunog ng pag-lock nito ay parang isang hatol. Naiwan si Marco na nakatayo sa labas, sa gitna ng ulan. Ang mamahalin niyang suit ay basang-basa na. Ang perpekto niyang gupit ay tumutulo na. Ang makapangyarihang attorney. De Silva ay mukhang isang basang sisiw na naliligaw, walang magawa. Napayuko siya, hinayaang tumulo ang ulan sa kanyang mukha, nakihalo sa init at pait na namumuo sa kanyang mga mata. Isang tao lang ang may kakayahang gawin ito. Isang tao lang ang may motibo at kapangyarihan para sirain ang lahat sa isang iglap. Pumasok siya sa kanyang kotse, basang-basa at nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa galit. Minaneho niya ito palayo sa Quiapo, hindi pa uwi sa kanyang kondo, kundi sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang bahay ng kanyang ama. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa mansyon, hindi pinapansin ang mga katulong na nagtatakang nakatingin sa kanyang basang anyo. Natagpuan niya si Don Ricardo sa library nito, kalmadong nakaupo sa kanyang leather na silya, nagbabasa ng dyaryo na para bang isang ordinaryong gabi lang. Ano ang ginawa mo? Tanong ni Marco, walang anumang paggalang sa kanyang boses. Ibinaba ni Don Ricardo ang dyaryo at tiningnan siya, mula sa basang buhok hanggang sa tumutulong sapatos. Nagpalit ka muna sana ng damit. Dinudumihan mo ang Persian carpet ko. Huwag mong ibahin ang usapan, sigaw ni Marco. Pinuntahan mo siya, hindi ba? Ano ang mga kasinungalingang sinabi mo sa kanya? Tumayo si Don Ricardo, kalmado pa rin. Wala akong sinabing kasinungalingan. Sinabi ko lang ang katotohanan. Na ikaw ay isang De Silva. Na ang katapatan mo ay nasa pamilyang ito. Na ang proyektong iyan ay tuloy na tuloy dahil iyon ang nararapat. Kumuha ito ng isang dokumento sa kanyang mesa. Actually, pinadali ko lang ang lahat para sa iyo. Pinirmahan ko ito gamit ang pirma mo. A forged approval to show your supposed commitment to the project. Tingin ko, yon ang nakakumbinsi sa kanya. Napatitig si Marco sa kanyang ama, hindi makapaniwala sa narinig. Ang lamig ng dugo nito. Ang kawalan nito ng konsensya. Buhay nila ang pinag-uusapan natin dito, nanggigigil na sabi ni Marco. Hindi ito numero sa isang financial report. Hindi sila mga piyesa sa chessboard mo na pwede mo lang basta-basta isakripisyo. Hindi laruan ang buhay nila, Itay. Ito ang unang beses na tinawag niyang Iitay ang kanyang ama sa gitna ng isang sigawan. At ito rin ang unang beses na nakita niya itong magbago ng ekspresyon.
Ang kalmadong mukha ay napalitan ng isang madilim at mapanganib na galit. At ang babaeng iyon at ang anak niya sa labas, hindi rin sila laruan na sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Ganti ni Don Ricardo, ang boses ay dumadagundong na sa loob ng library. Pinalaki kita para maging tagapagmana ko, hindi para maging isang kahinaan. Pinalaki kita para mag-isip gamit ang utak mo, hindi ang puso mong marupok. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy. Kaya ngayon pumili ka, Marco. Huminga ito ng malalim at ang bawat salita ay parang isang hatol. Pumili ka. Ang babaeng iyan at ang bastardo niya o ang pangalan, ang yaman at ang kinabukasan ng pamilyang ito. Kung pipiliin mo sila, sa oras na lumabas ka sa pinto, wala ka nang babalikan. Hindi na kita kinikilalang anak. Kung pipiliin mo ang pamilya, kalimutan mo na sila na parang isang masamang panaginip. At bukas, haharap ka sa press. Natigilan si Marco. Anong press? May press conference bukas ng umaga, sabi ni Don Ricardo, may ngiti ng isang nanalo sa kanyang mga labi. Para formal na i-anunsyo ang pagsisimula ng Quiapo Project. At ikaw, bilang lead counsel, ang magiging sentro nito. Ang iyong pagharap doon ang magiging patunay ng iyong katapatan. Sa akin. Sa pamilyang ito. Naramdaman ni Marco na parang kinakapos siya ng hininga. Isang ultimatum. Isang bitag. Checkmate. Kung haharap siya sa press conference, iyon na ang huling pako sa ataol ng tiwala ni Mira. Kumpirmado na ang lahat ng kasinungalingan. Magiging totoo na siyang kontrabida sa buhay nito. Kung hindi siya haharap, tatalikuran niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan. Tatalikuran niya ang kanyang ama. Nakatayo siya sa gitna ng library, sa pagitan ng utos ng kanyang ama at ng nawawalang tiwala ng babaeng mahal niya. Sa pagitan ng dalawang apoy na parehong kayang tumupok sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang sekretarya niya, si Liza. Sir, sabi nito sa kabilang linya. Confirmation lang po para sa press conference bukas, 1:00 sa Giz Grand Hotel. Nakaset na po ang lahat. Nabitawan niya ang cellphone. Nahulog ito sa mamahaling carpet ng walang tunog. Tumingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay sa bintanang basang-basa ng ulan. Sa isang iglap, nakita niya ang mukha ni Mira, ang mukha nitong puno ng sakit at pagtataksil. Nasa impyerno siya. At siya mismo ang gumawa nito. Ang katahimikan sa loob ng patahian ay mas maingay pa kaysa sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Mula nang umalis si Marco, hindi na kumibo si Almira. Nakaupo lang siya sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa kawalan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa yero ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, paulit-ulit, walang awa. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay nag-aalalang nakatingin sa kanya mula sa maliit nilang kusina. Nag-abot ito ng isang basong mainit na tsaa, ngunit hindi ito ginalaw ni Mira. Anak, uminom ka muna, mahinang sabi nito. Umiling si Mira. Walang salita. Pakiramdam niya, kapag nagsalita siya, isang malaking tipak ng yelo sa kanyang puso ang mababasag at tuluyan na siyang guguho. Ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mukha ng ama ni Marco, puno ng pang-aapi. Ang pirma ni Marco sa isang dokumentong sisira sa kanilang buhay. Ang masayang boses ni Marco sa telepono, walang kamalay-malay o marahil ay nagkukunwari lang. Alin man sa dalawa, parehong masakit. Ang pag-asang maingat niyang binuo sa loob ng maraming linggo ay naging isang kastilyong buhangin na tinanggay ng isang alon. Ang tiwalang ipinagdamot niya, ngunit sa huli ibinigay din ay pinagtaksilan. Ang lalaking nagsimulang maging sentro ng kanyang munting mundo ay siya palang nagplano ng pagguho nito. Kinabukasan, tumila na ang ulan, ngunit ang kalangitan ay nanatiling kulay abo, na para bang nakikidalamhati sa kanya. Hindi siya natulog buong gabi. Pinakiramdaman niya ang bawat galaw sa loob ng kanyang sinapupunan, isang paalala ng buhay na resulta ng isang matamis na kasinungalingan. Paano ko sasabihin sa'yo, anak? Tanong niya sa sarili. Paano ko ipapaliwanag na ang tatay mo? Hindi niya matapos ang pangungusap kahit sa isip lang. Mira, may naghahanap sa'yo sa labas, sabi ng kanyang ina. Inaasahan niyang si Marco iyon. Inihanda na niya ang kanyang sarili, ang mga salitang masasakit na isusumbat niya dito.
Ngunit nang sumilik siya sa bintana, ibang tao ang nakita niya. Isang babae. Matangkad, elegante, at nakasuot ng damit na mas mahal pa siguro, kaysa sa buong laman ng patahian niya. Bumaba ito mula sa isang magarang kotse na hindi hamak na mas bago pa kaysa sa sasakyan ni Marco. Pumasok ito sa loob, dala-dala ang isang aura ng kapangyarihan na tila hindi nababagay sa simpleng lugar na iyon. Almira Reyes, tanong nito, ang boses ay matamis ngunit may talim. I'm Attorney Katrina Villaluz. I'm the colleague of Marcos. And his fiancé. Ang salitang fiancé ay tumama kay Mira na parang kidlat sa isang tuyong damuhan. Fiancé? Paanong nangyari yon? I just came to see for myself. Pagpapatuloy ni Katrina, ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. To see kung ano ang nakita ni Marco sa'yo. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. At para na rin siguro sabihin sa'yo na tigilan mo na. Whatever this is. This little charity project of his. Ano nang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Mira. Si Marco, mabait yan. Masyadong mabait, sabi ni Katrina, umupo sa isang silya na parabang nandidiri. Nang malaman niyang may responsibilidad siya sa iyo, syempre, gagawin niya ang tama. Pero huwag kang umasa, Almira. He's doing this out of pity, not love. Ang pamilya niya, ang mundo niya hindi ka nababagay doon. Ako ang para sa kanya. Kami ang ikakasal. Nagkwento si Katrina. Tungkol sa mga dinner date nila kamakailan lang. Tungkol sa mga planong binuo nila para sa kinabukasan. Bawat salita ay isang patak ng laso na idinadagdag sa mga sugat na naroon na. Kahit na alam ni Mira sa isang sulok ng kanyang isipan na maaaring nagsisinungaling ang babaeng ito, ang katotohanan ng pirma ni Marco sa dokumento ay sapat na para paniwalaan niya ang lahat. Ang pagdalaw nito ay hindi na kailangan. Patay na ang pag-asa niya. Ang ginawa lang ni Katrina ay sinunog ang bangkay. Pagkaalis ni Katrina, napatulala na lang si Mira. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo na. Ang pagtulong ni Marco,